Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga kaso ng pertussis sa bansa patuloy pa rin ang pagtaas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa pagbaha sa UAE, iuuwi na. PBBM dinepensahan si VP Sara sa hamong pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Paggalaw sa presyo ng pangunahing bilihin, tinalakay ng Kongreso at retailers. Paninigarilyo sa parking lot ng NAIA 3, ipagbabawal na. 11 atletang Pinoy, sigurado na ang Paris berth. Philippine team, inaasahan pang madagdagan. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong Huwebes, mula noong ika-13 ng Abril ay umabot na sa higit 1,500 kaso ng whooping cough o pertussis ang iniulat sa buong bansa na nagpapakita ng pagtaas ng trend sa nasabing outbreak. Isinaad kamakailan ni Department of Health o DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na hindi pa nila nakikita ang pagbaba ng mga kaso at hinihintay pa umano ang epekto ng pagbabakuna. Samantala ay tiniyak naman ni Domingo na ang pertussis ay isang sakit na maiiwasan sa pagpapabakuna. Matatandaang nauna ng sinabi ng DOH na 800,000 hanggang 1,000,000 doses ng bakuna laban sa pertussis ang inaasahang darating sa Hunyo sa pamamagitan ng United Nations International Children's Emergency Fund. Kaugnay na detalye, nitong kamakailan lang ay isinaad din ni Department of Health o DOH Spokesperson Albert Domingo na ang bilang ng mga kaso ng tigdas sa bansa mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-13 ng Abril ay nasa 1,817 kung saan ito ay 5 beses na mas mataas kumpara sa mga naitala ng parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon pa kay DOH Spokesperson Domingo, hindi ito dulot ng mainit na panahon kundi ito ay sanhi ng measles virus at maaari itong mangyari anumang oras ng taon. Nauna nang sinabi ng World Health Organization na ang pagtaas ng kaso ng tigdas ay hindi lamang problema sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo dahil ang mga lockdown sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19 ay nagdulot ng pagtaas sa bilang ng mga hindi nabakunahang bata sa maraming iba pang mga bansa. Samantala ay layunin naman ng departamento na mabakunahan ang mahigit 1,300,000 mga bata laban sa tigdas sa buong bansa. Sa ibang kagawaran, muling nag-abiso sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa kumakalat na pension subsidy. Nakasaad sa nasabing post na magkakaroon ng pension subsidy ang sinumang sasagot sa link ng survey questionnaire. Paglilinaw ng kagawaran, ito'y walang katotohanan dahil hindi ito nagmula sa opisyal na Facebook page ng DSWD. Business email compromise kung tawagin ng isang uri na naman ng phishing kung kaya't binalaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko ukol dito. Atin niyang alamin sa balitang hatid ni Danizel Lopez. Babala sa publiko. Dahil ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, ang business email compromise o BEC na isang social engineering attack ay mayroong kakayahan na biktimahin ng isang individual para kunin ang pinansyal na ipon nito at mga personal na impormasyon. Nangyayari ito kadalasan sa email ng mga empleyado sa isang kumpanya kung saan nagkakaroon ng access ang manggagancho at magpapanggap bilang otoridad. Nalilinlangin ang mga padadalhan nito ng mensahe na ibigay ang ilang mga sensitibong impormasyon o di kaya ay pera. May pagkakataon din na gagayahin nito ang estilo ng pagsusulat mula sa tunay na tao o kumpanya para mas paniwalain ang mga empleyado nito na nakatanggap ng mensahe.
Payo naman ng PNP-ACG, huwag basta-basta magbahagi ng personal na impormasyon online at iwasan ang pagpipindot ng mga link na kumakalat sa social media at text message. Dagdag pa nito, suriing mabuti ang email address at URL ng nagpadala para tukuyin kung ito ba ay lehitimo. Hinikayat din ito ang publiko na kilatisin muna ang pagpapadalhan ng pera kung ito ba ay lehitimo para hindi maging biktima ng anumang uri ng scam. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balitang pangseguridad, arestado ang 2 dayuhang Chinese sa Maynila at Cebu matapos iutos ng Bureau of Immigration o BI ang agarang deportasyon nito. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang mga dayuhan ay kinilala bilang sina Zhu Yuanjiang at Ma Mingjie, kung saan inaresto ang mga ito matapos ang operasyong isinagawa ng Fugitive Search Unit. Matapos ng nasabing pag-aresto, itinuna sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang mga ito para sa kanilang nalalabing deportasyon. Samantala, pinoproseso na ng Department of Migrant Workers o DMW na maiuwi ang mga labi ng 3 overseas Filipino workers o OFWs na nasawi dahil sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates kamakailan. Ayon kay Migrant Workers Office Dubai Labor Attaché John Rio Bautista, na i-turn over na ang mga personal na gamit ng 2 sa mga biktima sa kanilang mga kaanak sa Dubai. Posibleng maiuwi ang kanilang mga labi bago ang ika-27 ng Abril. Sa ating ulat panahon, posibleng magdulot ng bahagyang pag-ulan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Timog Mindanao, habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang asahan sa Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Habang posibleng flash floods naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. LTO inilunsad ang e-Patrol Outreach Caravan para sa mas pinadali na serbisyo sa publiko. Bukidnon, ipinagdiwang ang Kaamulan Festival 2024. PBBM dinipensahan si Vice President Sara sa hamong pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang planong patalsikin sa gabinete ng administrasyon si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga panawagang magbitiw sa pwesto ang bise. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Nilinaw ng Pangulo na hindi maaapektuhan ang working relationship nila ni VP Sara kaugnay ng pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos na badshot sa kanya ang vice-presidente. Tiniyak din ng Pangulo na wala siyang planong patalsikin sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Matatanda ang ipinahayag ni First Lady Liza Marcos na badshot sa kanya si VP Sara dahil sa pagdalo niya sa mga rally ng kanyang ama na humahantong sa pagbabatikos sa Administrasyong Marcos. Ngunit ayon naman kay Pangulong Marcos, kumpiyansa siyang hindi ito tinanggap na negatibo ni VP Sara. Madali naman umanong plansyahin ang isyong ito dahil hindi naman si VP Sara ang direktang nagsabi ng pambabatikos sa Administrasyong Marcos.
Aniya, ang anumang isyong namamagitan sa kanila ay reresolbahin na lamang sa pamamagitan ng pag-uusap. Paglilinaw pa ng Pangulo, maaari lamang mapatalsik ang miyembro ng gabinete kung hindi nila ginagawa ng mabuti ang tungkulin at kung ito ay kurap. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang kaganapan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatayo ang administrasyon ng mga cold storage facilities sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ito umano ay dahil sa napakataas na ani ng sibuyas sa mga lugar kung saan napipilitang ibenta ito sa mababang presyo dahil walang mapag-iimbakan. Dahil sa mahal din ang pagkonsumo nito ng kuryente, siniguro ni Pangulong Marcos na lalagyan din ito ng mga solar panels. Sa kasalukuyan ay may 2 cold storages na ang nasa proseso, isa sa San Jose at isa pa sa Magsaysay na parehong mayroong kapasidad na 1,400 tons. Matapos ang 2 taon ng nakalipas na eleksyon sa bayan ng Cagayan, muling siniyasat sa Kamara ang umano'y maling paggamit sa pondo. Para sa buong detalye, tutukan ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Noong kamakailan muling isiniyasat sa Kamara ang investigasyon ukol sa umano'y maling paggastos ng pondo at mga iligal na paggamit ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan sa nagdaang pambansa at lokal na eleksyon taong 2022. Bagamat 2 taon na ang nakalipas, nanawagan ang ikalawang pinuno sa Komite ng Pagboto at Pagbabago sa Eleksyon na si Bukidnon Representative Jonathan Flores ukol sa pagrepaso ng mga patakaran ng COMELEC kung saan binigyan diin niya rin ang mga dibisyong itinalaga ay may posibilidad na puno na ito ng kasalukuyang kaso. Samantala, ang investigasyon ukol sa umano'y diwastong paggamit ng pondo ay inihain ni Cagayan Representative Joseph Lara sa ilalim ng House Resolutions 145 at 146, kung saan mithiin ito ang matapat na talakayan ukol sa mga transaksyon ng pamahalaan at mga paglabag sa patakaran ukol sa paggamit ng pondo. Dito naungkat din ang mga patakaran sa halalan at mga kakulangan sa pagpapatupad nito na kaugnay sa paggamit ng pondo. Dagdag pa riyan ang kakulangan sa prosesong kinakailangan kung saan mayroong anomalya tulad ng malaking cash advance sa halagang 320 milyong pisong isinagawa ng kawani ng pamahalaang panlalawigan. Muling nanawagan si Lara sa pagpasa ng batas na naglalayong maisaayos ang proseso ng halalan at ang matapat na paggamit ng pondo ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, nagpahayag ang grupo ng mga retailers at manufacturers sa Kamara na walang posibilidad na pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ang magaganap. Matapos nilang makipagpulong kina Access Party List Representative Erwin Tulfo at House Speaker Romualdez. Jade Buhoy para sa balita. Ipinahayag ni Access Party List Representative Erwin Tulfo na walang dapat asahan na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Matapos itong makipagpulong kina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at mga grupo ng grocery operators, retailers at sektor ng produksyon. Ayon sa mga grupong nabibilang sa retailers at manufacturers, ang pahayag na ito ay nagmula sa kasiguraduhang ipanabatid ng mga magsasaka at producer na kabilang sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pahayag naman ni Congressman Tulfo, ang diskusyong ito ay sa ilalim ng direktibo ni House Speaker Romualdez ukol sa pag-aalalang muling pagtaas ng pangunahing bilihin sa merkado. Aniya, ito ay bunsod ng tumataas na presyo ng langis kung saan agad nilang inaksyonan ang presyo ng pangunahing bilihin sa pamamagitan ng talakayan kaugnay ang mga grupo sa sektor ng agrikultura. Dito nakumpirmang walang balak na itaas ang presyo ng bilihin sa merkado sa kabila ng mataas na presyo sa langis bilang paraan ng transportasyon. Pahayag ng mga manufacturers, wala silang nakikitang posibilidad na paggalaw sa presyo sa ngayon. Samantala, ang mga supermarket ay asahan ang pagbabago sa presyo dahil sa price back ng langis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa iba pang balita, upang padiliin ang buhay ng mga residente sa Polillo, Quezon, ay inilunsad ng Land Transportation Office o LTO Region 4A ang e-Patrol Outreach Caravan para ihatid ang mga serbisyo na alok nito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Land Transportation Office o LTO ang kamakailang kaganapan ng LTO Region 4A Calabar Zone sa Polillo, Quezon kung saan matagumpay nitong inilunsad ang e-Patrol Outreach Caravan upang ipabatid sa publiko ang libreng serbisyo na alok ng ahensya. Sa tulong ng munisipalidad ng Polillo, Quezon ay naihatid sa mga residente nito ang pinadaling aplikasyon para sa student permit, renewal ng driver's license at libreng theoretical driving course. Ang caravan na ito ng ahensya ay para sa mas pinabilis na serbisyo upang hindi na mahirapan pa ang mga residente sa pag-aasikaso ng kanilang driver's license. Naniniwala ang LTO na sa ganitong paraan ay isinusulong nito ang pagkakaisa sa komunidad at ang pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng ahensya at mga mamamayan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Ang katatapos lang na Kaamulan Festival 2024 na ipinagdiriwang ang pagkakatatag ng Bukidnon bilang isang lalawigan noong taong 1917 ay itinuturing na pinakamalaking taunang kaganapan sa lalawigan at nagpapakita ng sari-sari at mayamang katutubong kultura nito. Ipinagmalaki ng ilang lokal na grupong katutubo ang kultural na pamana at tradisyon ng Bukidnon sa loob ng isang buwang pagdiriwang na nagtampok ng pagtatanghal ng street dancing, float parade at ground presentation. Kasama sa iba pang mga highlights sa nasabing kaganapan ang ethnic sports, Bukidnon's culture and art exhibit, Kaamulan Rodeo at cultural presentations. Ayon sa DOT, nagmula sa salitang amul na nangangahulugang magtipon ang katagang kaamulan na siya ring sumasaklaw sa diwa ng pagkakaisa at pagdiriwang. Inirekomenda na ng Firearms and Explosive Office ng Philippine National Police na i-revoke at kanselahin ang lisensya ng mga baril ni Pastor Apollo Kibuloy. Hinihintay na lamang itong aprubahan at pirmahan ng hepe ng PNP. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Kinumpirma ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na natanggap na ni PNP Chief Police Major General Francisco Marbil ang rekomendasyon ukol sa mga baril ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Mula sa Firearms and Explosive Office ng PNP, laman ng rekomendasyong ito ang pag-revoke at pagkansela ng lisensya ng mga baril ng pastor. Ayon kay Colonel Fajardo, kung maaprubahan at mapirmahan ito ni PNP Chief Marbil, may tuturing ng loose firearms ang 19 na baril ng pastor. Ito ay base sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Paliwanag ni Colonel Fajardo, sa ilalim ng batas na ito, matatanggalan ang isang tao ng pribilehiyong magmay-ari ng baril kapag may pending criminal case na may parusang 2 taon. Pasok umano rito ang mga arrest warrant na isinampa laban kay Pastor Kibuloy na may parusang lifetime imprisonment. Kasama rin sa rekomendasyon ang kasamang akusado ng pastor na si Ingrid Canada dahil mayroon itong isang baril. Ang 4 namang kasamang akusado ay wala umanong baril na pagmamay-ari. Samantala, kumpiyansa ang PNP na hindi pa nakakaalis ng bansa ang pastor ayon umano sa impormasyong ibinigay ng Bureau of Immigration. Tuloy-tuloy po sir yung ginagawa po nating manhunt operation na the NBI being the lead agency po ay nakasuporta po palagi yung PNP. At kagaya po ng sinabi na natin, hindi na lamang po limitado sa Davao Region yung ating paghahanap. Yung ating mga tracker teams ay vina-validate po yung mga information po na nare-receive po natin sa mga possible location po na kinaroroonan po not only of Pastor Kibuloy as well as with other suspects po. Pagtitiyak ng PNP, ang nasabing rekomendasyon ay hindi lamang pagpupunterya sa pastor. Once nilabas itong kanilang recommendation, this will apply not only in the case of Pastor Kibuloy and one other, magiging precedent na po ito doon sa mga individual judicial entity na may kaparehong kaso po. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Susunod sa News Force. MMDA at Makati nag-ugnay para sa clearing operation sa lungsod. Paninigarilyo sa parking lot ng NAIA 3 ipagbabawal na. Kilos QC Store bukas na sa publiko. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Ipinagbabawal na ng Manila International Airport Authority ang paninigarilyo sa open parking lot ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ito ay kasunod ng naganap na insidente ng sunog kung saan natupok ng apoy ang 19 na sasakyan. Habang itinuturing itong umano'y grass fire, naghihintay pa rin ang MIAA ng opisyal na ulat mula sa Bureau of Fire Protection patungkol sa sanhi ng sunog. Kaugnay nito, maglalagay na rin ng mga portable fire extinguisher at magkakaroon ng regular na patrolya ang mga security at safety personnel dito. Sanib puwersang nagsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at pamahalaang lungsod ng Makati sa mga lansangan ng lungsod nitong Martes, ika-23 ng Abril. Isinagawa ang operasyon sa kahabaan ng JP Rizal Avenue at Zubel Rojas Street, Barangay Singkamas, kung saan ilan sa mga sasakyan ang na-impound habang nakumpiska ang mga kagamitan na sagabal sa kalsada. Sa pangunguna ng MMDA Special Operations Group Strike Force at Makati Local Traffic and Public Safety Department, natiketa ng ilang motorista at tricycle drivers dahil sa illegal parking at iba pang paglabag sa batas trapiko. Formal nang pinasinayaan sa lungsod ng Quezon ang Kilos QC Store na pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tunghayan ng kabuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, pinasinayaan nitong Lunes, ika-22 ng Abril, ang kauna-unahang permanent Kilos QC Kilo Store ng bayan, tulong para sa kinabukasan ng bayan sa lungsod. Ang pagbubukas ng tindahang ito ay kaugnay ng selebrasyon ng Earth Day ngayong taon. Bukod sa alkalde ay nakiisa rin sa ribbon cutting ceremony sina QC Vice Mayor Gian Soto, Department of Environment and Natural Resources Supervising Undersecretary Marilu Ernie, Undersecretary Jonas Leones, QC Small Business and Cooperatives Development Promotions Office Head Mona Celiniap, Schools Division Superintendent Carlene Cedilia, mga konsehal at department heads. Ang tindahang ito ay magsisilbing fundraising project para sa Learning Recovery Trust Fund ng lungsod na layong suportahan ang Zero Illiteracy Program. Isinusulong din ng proyektong ito ang pag-iwas sa fast fashion upang mabawasan ang textile waste sa mga landfill. Sa naganap na hard launch, tampok ang mga donasyon na pre-loved items tulad ng damit, sapatos, accessories at marami pang iba. Bukas ang Kilos QC Store mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at matatagpuan sa QC Hall Lagoon area. At para sa mga nagnanais na mag-donate ng pre-loved items sa naturang tindahan, makipag-ugnayan lamang sa QC Hotline 122 o sa tanggapan ng QC CBCDPO para sa iba pang mahalagang impormasyon. Una nang naglunsad ng Kilos QC Store ang QC noong buwan ng Hulyo noong nakaraang taon sa inner lobby ng Quezon City Hall kung saan matagumpay itong nakalikom ng 1 milyong pisong kita at sinundan pa noong Disyembre. Ngayong taon, ginawa na itong permanenteng establishmento alinsunod sa layunin ng QC na matulungan ng QC Citizens sa mga paraang gaya nito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa balitang pampalakasan, sa nalalapit na pag-uumpisa ng Paris Summer Olympics 2024 sa buwan ng Hunyo, patuloy rin ang pagdagdag at paghabol sa listahan ng mga atleta na makakwalipika sa kompetisyon. Kung sino-sino sila, naritong muli si Princess Castro para iulat ang detalye. Inokupa ng mga bagong dagdag na qualified Olympians ang spots para sa ika-10 at ika-11 pwesto para sa Paris Olympics 2024. Mula sa 9 na atletang binubuo ni Pole Vault King at World No. 2 EJ Obiena, dumagdag si Filipino-American gymnast Levi Jung Ruvivar sa pambato ng gymnastics matapos ang kanyang naging kampanya sa Figures Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar kung saan naiuwi niya ang pilak na medalya. Dagdag pa rito ay makakasama ni Levi sina Carlos Yulo at Lea Finigan sa hanay ng gymnastics. Bukod dito ay nasagwan din ni Filipina rower na si Joanny Delgaco ang tiket nito pa Paris matapos ang 4 na rowing competition na kanyang nilahukan sa South Korea nitong linggo. Sa kabilang banda, inaasahan ang desisyon ng International Weightlifting Federation para sa teknikal na kwalifikasyon ng weightlifter na si Rose G. Ramos. Habang pasok naman sa listahan ang dalawang swimmers na sina Kayla Sanchez at Harold Hatch, kasama ang isa pang atleta mula sa athletics team dahil sa universality rule ng kompetisyon. Bukod sa kanila ay naghahanda na rin upang umarangkada sa Olympics sina Filipino boxers Umir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas, kasama ang weightlifters na sina John Senisa, Elrin Ando at Vanessa Sarno. Sa kabuuan, nasa 11 atleta at 3 mula sa universality rule ang siguradong lalahok sa Olympics, habang inaasahan pa ang opisyal na pag-anunsyo sa kwalifikasyon ng ibang atleta, kabilang na ang mga inaasahan pang dumagdag bago magsimula ang kompetisyon. Ang Paris Summer Olympics ay gaganapin sa ika-26 ng Hunyo na magtatapos sa ika-11 ng Agosto ngayong taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakikiramay ang One Media Network sa pagpanaw ng lingkod bayan, kilalang tagapagtanggol ng batas at dating senador na si Rene Sagisag sa kanyang pagpanaw ngayong araw sa edad na 84. Ating balikang tanaw ang kanyang naging buhay. Former Senator and lawyer Rene Sagisag passed on today at the age of 84, concluding a life as one of the leading lights of democracy in the field of public service. As a lawyer, Sagisag firmly established himself as a legal luminary in the field of human rights. But what he excelled most at is protecting the sanctity of the Constitution. He obtained his Bachelor of Laws cum laude at San Beda Law School and went on to be elected a Senator of the Republic in 1987 to 1992. He made good his promise to serve only one term by passing his re-election bid to focus on his family and law practice. Sagisag had a known reputation for probity, courage, and integrity, having been a part of the struggle against the martial law regime and all types of government misconduct. From One Media Network, we are sending our deepest condolences to the Sagisag family. And though one more flame of democracy's lights burn out, the name Sagisag will forever cast a light that remains bright and enduring. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga kaso ng pertussis sa bansa, patuloy pa rin ang pagtaas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa pagbaha sa UAE, iuuwi na. PBBM dinipensahan si VP Sara sa hamong pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Paggalaw sa presyo ng pangunahing bilihin, tinalakay ng Kongreso at retailers. Paninigarilyo sa parking lot ng NAIA 3, ipagbabawal na.
11 atletang Pinoy, sigurado na ang Paris berth. Philippine team, inaasahan pang madagdagan. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.